Magandang araw po sa inyong lahat and welcome sa Tito Manny TV. Ngayon po isi-share ko sa inyo isang video na ginawa ko sa aking isang channel doon po sa Usapang Tito Manny kung saan ang mga topic ko po ay tungkol dito kay Atty. Harry Roque at yung pagkakasibak ng kanyang asawa sa pwesto. Huwag kayong magulat. Yes po, may asawa po si Harry Roque. Topic ko rin po doon si VP Sara at ang pagkakapareho ng strategy nila tungkol sa dalawang First Lady natin. Kung paano nila siniraan si dating First Lady Imelda Marcos, yun din po ang ginagawa nila sa ating unang gina ngayon na si Lisa Marcos. At ang huling topic ko po doon ay tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy na siya ay hinihimok ng Caritas Philippines na sumailalim sa Senate hearing. Dapat bang umattend si Pastor Kibuloy at harapin ang ating mga senador sa isang Senate inquiry? Panoorin niyo po ito at kayo na humusga. Oras na naman po para magbigay ng reaksyon sa mga kaganapan po sa ating kapaligiran. First on my list, kaya naman pala ganyan na lang ang mga patutsada ni Atty. Harry Roque sa ating presidente. Kung mapapansin nyo, wala po siyang tigil sa kakadakdak. At yung ang latest niyang pahayag ay puppet daw ni Speaker Romualdez ang ating presidente. Kaya naman pala. Sabi po dito sa Inquirer.net, President Ferdinand Marcos Jr. replaces Myla R. Roque, the wife of ex-presidential spokesman Harry Roque, with Maria Lourdes D. Doria Velarde as a new Pag-ibig exec. Doria Velarde is now an acting member of the Board of Trustees of Pag-ibig. Ayon naman sa GMA News Online, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has appointed Maria Lourdes D. Doria Velarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund o yung pong Pag-ibig. According to the Presidential Communications Office on Monday, Doria Velarde will represent the private employers sector. She is replacing Myla R. Roque, the wife of former presidential spokesman Harry Roque. So hindi na po tayo magtataka kung gano'n na lang ang mga rants ni Harry Roque laban sa ating presidente Bongbong Marcos. Kung ano man po ang dahilan ng pagkakasibak ng asawa ni Harry Roque, hindi ko na po gustong malaman. Ang masasabi ko lang kay Atty. Harry Roque, deserve. So kahit na ano pang pagdadakdak ang gawin ni Harry Roque dyan, hindi na po pinapansin ng mga pro-BBM. Ganyan po talaga ang nararamdaman ng mga bitter. So, let him be. Magsalita siya ng magsalita, tumira siya ng tumira, tumirada siya ng tumirada. Total, para po sa akin, wala pong relevance si Harry Roque sa mga panahong ito. Next on my list, VP Sara says she and Marcos have no problem with each other. Ayon pa rin po sa GMA News Online, Vice President Sara Duterte said she and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. have no issue with each other weeks after her father and brother criticized the chief executive. Nung tinanong po si VP Sara tungkol sa relasyon niya with our president, ang sabi po niya, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship. Nung tinanong naman siya about her ties with First Lady Lisa Araneta Marcos, ang sabi po ni VP Sara, I have no comment as of this time. At Marcos's departure for Vietnam, video caught Sara and the President exchanging pleasantries while there was no such exchange between her and the First Lady. Sara said she has yet to talk to her father, former President Rodrigo Duterte, and brother Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito nga po yung tungkol sa mga binitawang pananalita ni ex-President Duterte at sa kanong kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte. Although ang sabi po ni VP Sara, Marcos didn't ask about what Duterte and Baste said against him. O nakita niyo naman yung ating presidente? Kahit anong banat na mag-amang Duterte sa kanya, hindi niya tinanong si VP Sara tungkol dun sa mga birada nito. Oo nga pala, meron po ako natatanggap na mga comments. Dahil sinabi ko naman po sa inyo, I voted for Bongbong Marcos and Sara Duterte at hanggang ngayon
ako po ay supporter ni VP Sara. Bakit ko pa daw ipinagtatanggol si VP Sara? Ang masasabi ko lang po kasi, ang binoto ko po, Uniteam. At ayoko pong mabuwag yan sa kadahilanan, kung mabubuwag po yung tambalan na yan, isipin nyo na lang, madadagdagan ang gulo. Nag-aaway na nga ang Senado at ang Kamara. Kung ano-ano na nga ang mga pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Sabayan pa ng mga tirada ni Harry Roque sa Kanisal Panelo. Gugustuhin pa ba natin na magdagdag ng gulo? Ang sa akin po, sinusuportahan ko si VP Sara ngayon dahil binoto ko sila. Ang importante po sa akin ay yung kasalukuyan. Kailangan po nilang maging team pa rin. Dapat po hindi mabuwag ang unit team ngayon dahil yan po ang ipinangako nila sa taong bayan. Malayo pa po yung 2028. Mahabang panahon pa po yan. Marami pa pong pwedeng magbago. Darating din po ako dyan sa sitwasyon na ako ay mamimili at magdidesisyon kung iboboto ko pa si VP Sara kung sakaling siya ay tatakbo sa 2028. Ang mahalaga po sa akin, huwag pong madagdagan ang gulo sa ating political landscape. Yan ba ang gusto nyong mangyari? Puro gulo na lang. Lahat ng kanto, lahat ng sulok ng ating gobyerno ay nagkakagulo. So sabi ko nga, I respect your opinions, nirerespeto ko yung inyong mga pananaw, pero yung sa akin po, irespeto nyo rin. Ang sa akin lang, yung kasalukuyan po ang akin tinitignan para po hindi na magkagulo ng gusto. Isipin ninyo, panay na nga ang tirada ng pamilya Duterte sa ating presidente. Pero nakikita pa rin natin sa mga ganitong pahayag ni VP Sara, she is still with our president at suportado pa rin niya ang ating presidente Bongbong Marcos. Dahil ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang kasalukuyan. Malayo pa po yung 2028. Anything can happen. Kung talagang siya ang itinakda ng Diyos para maging next president natin, so be it. Kung hindi, susuportahan na lang natin kung sino ang susunod na maging presidente. So yan po ang paliwanag ko doon sa mga nagtatanong sa akin na after all the controversies ng ating Vice President, bakit ako daw ay sumusuporta pa rin kay VP Sara. Yun po ang dahilan. Ayoko pong madagdagan ang gulo. Ginugulo na nga, magdadagdag pa tayo ng gulo. Huwag naman po. Total, ang kailangan natin ngayon ay magkaisa para sa kasalukuyan. At sana itong Senado at ang House of Representatives ay magkaayos na. Total, pumasok na si President Bongbong dyan sa usapin ng Chacha at narinig na natin ang House of Representatives at ang Senado na susunod sila sa kagustuhan ng ating presidente para matigil na po, mabawasan na ang gulo sa atin. Pero akin po, mag-iba man ako ng susuportahan this coming 2028 elections, basta hindi po ako bumibitaw sa ating presidenteng Bongbong Marcos. At kung sino man po ang kanyang i-endorso sa darating na 2028, yun po ang aking iboboto. And I will support kung sino man ang magiging susunod nating presidente dahil yun lang po ang nararapat. Ang suportahan natin kung sino ang nakaupong leader. Dahil ang tagumpay po ng isang presidente ay tagumpay ng bawat isang Pilipino. And speaking of First Lady Lisa Araneta Marcos, meron po akong isang nabasang post dito. Ito po ay galing sa isang Yayang Dizon. Don't you see the pattern? They are implementing the same strategy they did with Imelda, hoping to get the same results. First Lady Lisa Araneta Marcos is domineering, control freak, corrupt, ostentatious, or emeldific, etc., all of which are untrue, concocted perhaps by pathetic political operators. Pansinin nyo talaga. Kung ano ang ginawa nila dati kay First Lady Imelda Marcos, siya rin pong ginagawa nila sa ating unang ginang. Parehong-pareho po ng pattern para masira ang ating presidente. Yan po ang ginawa nila kay former First Lady Imelda Marcos. Nagtagumpay sila nung panahon ni Apo Lakay. Iba na po ang panahon ngayon. Hindi na lang kayo basta-basta makakapanira ng tao and you expect na paniwalaan yan ng lahat ng Pilipino. Iba na po ngayon. So kahit na anong ipakalat ninyo against our First Lady, maglabas muna kayo ng ebidensya. Patunayan nyo muna. Hindi na ito ang panahon ng paninira.
Dahil yung pong mga paninirang yan ay bumabalik lang doon sa mga naninira. It reflects their own character. Ano ba nangyayari? Pinapatulan ba sila ni First Lady? Kaya kung mapapansin ninyo, nag-iiba na ng strategy yung mga naninira kay First Lady. Dahil ang sabi nila, ang First Lady daw ang tumatayong presidente ng Pilipinas ngayon. Nung hindi nag-click, kahit paulit-ulitin pa nilang sabihin na si First Lady Lisa Marcos ang nagpapatakbo ng bansa, wa-effect po. Dahil again, inuulit ko, no offense to our First Lady, pero makakaya po ba niya lahat ng ginagawa ng ating presidente? Gamitin naman po natin yung ating pag-iisip. Huwag po tayong basta-basta naniniwala sa sabi-sabi ng iba. Siguraduhin muna na meron silang sapat at totoong ebidensya bago po tayo manghusga. So tama po itong sinasabi ni Yayam Dizon. Kung ano ang ginawa nila kay former First Lady Imelda Marcos, siya rin pong ginagawa nila kay First Lady Lisa Marcos. Again, kanya-kanya po ng opinion yan. Kung ano ang iniisip nyo tungkol kay First Lady Lisa Marcos, so be it. Pero kami po ay hindi basta-basta naniniwala sa sabi-sabi ng alam naman natin kung bakit naninira ay dahil may ulterior motive. Meron silang sariling agenda. At ang huling gusto kong bigyan ng reaksyon ngayong araw na to ay tungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Nabalitaan na po kasi natin na siya ay pinapatawag sa mga hearings sa Senado na hindi naman niya sinipot. At alam ko ngayon siya ay inimbitahan muli, this time sa House of Representatives. At kapag hindi pa siya sumipot, baka maglabas na sila ng kautusan na dapat arestuhin na si Kibuloy. Sabi po dito sa Philstar Global, Caritas urges Kibuloy, submit to Senate inquiry. Caritas Philippines urged Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy to submit to the Senate investigations on allegations of sexual abuse of women and children. In a statement, Caritas Philippines President Kidapawan Bishop Jose Colin Bagaforo said the allegations against Mr. Kibuloy and the KOJC are deeply troubling. Human trafficking, sexual abuse, and other criminal activities, if proven true, represent a grave violation of human rights and fundamental dignity, especially impacting women, children, and other vulnerable individuals, sabi pa po ni Bagaforo. Caritas Philippines, the social arm of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, emphasized the importance of due process. Submitting himself is crucial, not just for the sake of transparency, but for the victims who deserve justice. The Kidapawan prelate also called on Congress, particularly the Senate, not only to assert its authority, but to also ensure a thorough and impartial investigation into these allegations that Kibuloy, who calls himself the appointed Son of God, allegedly committed. The integrity of the rule of law and the pursuit of justice demand that all individuals, regardless of their position or influence, are held accountable for their actions. Caritas Philippines expressed solidarity with the victims and survivors, commending them for their courage in coming forward. It also urged the public to stand together and uphold human dignity and make sure that no one is above the law. So ano nga ba ang dahilan ni Pastor Kibuloy at ayaw niyang sumailalim sa isang Senate hearing? So dapat daw idemanda siya at doon niya sasagutin. Hindi daw siya sasagot sa isang Senate hearing. So parang may pattern sila ni former President Rodrigo Duterte. Ayaw nila magpailalim sa ibang mag-iimbestiga sa kanila. Kailangan daw sa Korte ng Pilipinas. Ano ba tong dalawang ito? Untouchables? Kung talagang walang kasalanan itong si Pastor Kibuloy, bakit hindi sumailalim sa isang Senate inquiry? Para doon pa lang, di makapagpaliwanag siya. Para mabawasan kung anuman ang agam-agam at yung paniniwala ng taong bayan. Anong kinatatakot niya? Di ba appointed Son of God siya? Kung si Hesukristo nga hinarap ang mga nag-aakusa sa kanya. Bakit hindi harapin ni Pastor itong mga nag-aakusa sa kanya?
Lalo lang tuloy tumitibay ang paniniwala ng taong bayan na meron silang kasalanan. Dapat itong si Pastor Kibuloy maging magandang ehemplo sa kanyang nasasakupan at sa kanyang mga followers and supporters doon sa mga naniniwala sa kanya. Magbigay siya ng example. Maging huwaran dapat siya. Hindi po kayo exempted kahit na kayo ay leader ng isang malaking congregation. You are not above the law. Ipakita nyo naman sa mga Pilipino what a good leader should be. Ito ang pagkakataon para malinis ninyo ang pangalan ninyo. Okay, ayan po. Ano kaya ang masasabi nyo sa mga topics natin? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.